Ang malamig na marmol ng lumang simbahan ay tila nangangatog kasabay ng kaba sa dibdib ni Adrian Salazar. Suot ang pinakamamahaling barong na tila sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, pinilit niyang pakalmeyan ang sarili. Ito na iyon, ang araw na magbubukas sa kanya ng pinto patungo sa inaasam niyang buhay, isang buhay na puno ng luho, impluwensya, at seguridad na hindi niya kailanman naranasan. Ang kailangan lang niyang gawin ay pakasalan ng babaeng nasa loob ng bridal car, ang tagapagmana ng Imperyong Hernandez, si Isabela. Si Iza, ang babaeng bulag. Hindi pag-ibig ang nagtulak kay Adrian sa altar. Ambisyon, pagnanasa sa kapangyarihang kaakibat ng pangalan at yaman ng mga Hernandez. Matagal na niyang pinagplanuhan ito, bawat hakbang ay maingat na kinakalkula. Ang paglapit sa pamilya, ang pagpapakita ng kunwaring pagtingin kay Iza, ang pagpapakumbaba sa harap ng matandang Hernandez na uhaw sa isang mapagkakatiwalaang tagapangalaga para sa nag-iisang anak. Perpekto ang lahat, maliban sa isang maliit na tinik na nagsisimulang tumusok sa kanyang konsensya. Pinagmasdan niya ang mga bisita, mga naglalakihang pangalan sa lipunan at negosyo, mga mukhang pamilyar sa mga pahayagan at magasin. Lahat sila ay saksi sa kasinungalingang kanyang itinatanghal. Ngumiti si Adrian, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, habang iniisip ang kontratang pinirmahan niya kagabi, isang kasunduang prenuptial na sa unang tingin ay poprotekta kay Iza. Ngunit sa katotohanan ay nagbibigay daan kay Adrian para pamahalaan ang malaking bahagi ng Hernandez assets kapag sila'y kasal na. Isang obra maestra ng panlilinlang. Tumugtog na ang organ. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan. At doon, sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Isabela. Nakaalahas, nakabihis ng puting trahe de boda na kumikinang sa tama ng liwanag mula sa stained glass windows. Kahit hindi niya nakikita ang karangyan sa paligid, bakas sa tindig ni Iza ang dignidad at kapayakan. Inaalalayan siya ng kanyang ama, si Don Ricardo Hernandez, na may halong lungkot at pag-asa sa mga mata. Habang dahan-dahan silang naglalakad papalapit sa altar, hindi mapigilan ni Adrian ang pagtibok ng kanyang puso. Ngunit hindi ito ang tibok ng pananabik na nararamdaman ng isang lalaking ikakasal sa babaeng mahal niya. Ito ay ang tibok ng kaba-kaba na baka mabisto ang kanyang tunay na motibo, kaba na baka hindi niya mapanindigan ang papel na kanyang ginagampanan. Naalala niya ang pag-uusap nila ni Iza bago ang seremonya, sa isang silid sa likod ng simbahan. Adrian, mahinang tawag ni Iza, ang mga daliri marahang kinakapa ang hangin hanggang sa mahawakan ang kanyang braso. Kinakabahan ka ba? Sino ba namang hindi kakabahan sa araw ng kasal niya? Sagot ni Adrian, pilit na pinapatatag ang boses. Masaya ako, Adrian, bulong ni Iza, at sa tono ng kanyang boses, naramdaman ni Adrian ang sinseridad. Alam kong hindi ito ang karaniwang paraan ng pagpapakasal, pero nagtitiwala ako sa iyo. Nagtitiwala ako sa atin. Ang mga salitang iyon, nagtitiwala ako sa iyo, ay parang mga dagang kumakagat sa kanyang budi. Paano niya nagagawang lokohin ng isang babaeng ganito kapuro ang puso? Isang babaeng, sa kabila ng kadiliman sa kanyang mga mata, ay nakakakita ng liwanag sa kanya. Mahal mo ba ako, Adrian? Tanong ni Iza, ang tanong na kinatatakutan niyang marinig. Nag-ipon ng lakas si Adrian. Kailangan niyang magsinungaling. Kailangan niyang panindigan ito. Oo naman, Iza, mahal kita. Ang mga salita ay parang laso na dumaan sa kanyang lalamunan. Ngayon, sa harap ng altar, habang binabasbasan sila ng pari, muling nagbalik ang mga salitang iyon. Mahal mo ba ako? Ang imahe ng mukha ni Iza, puno ng pag-asa at pagtitiwala, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Adrian Salazar, tinatanggap mo ba si Isabela Hernandez bilang iyong may bahay, na mamahalin at paglilingkuran, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan? Tanong ng pari. Nagdadalawang isip si Adrian. Isang segundo ng katahimikan ng bumalat sa simbahan. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang kanyang pangarap, ang kanyang ambisyon, naroon na, abot kamay na lang. Huminga siya ng malalim. Opo, Padre, tinatanggap ko. Isabela Hernandez, tinatanggap mo ba si Adrian Salazar bilang iyong kabiyak, na mamahalin at paglilingkuran, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan? Walang pag-aalinlangan sa tinig ni Iza. Opo, Padre, tinatanggap ko. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad, ng isang pangakong mula sa puso. Pagkatapos ng pagpapalitan ng singsing at mga panata, idineklara sila ng pari bilang mag-asawa.
Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit sa gitna ng ingay at pagbati, isang tahimik na sandali ang naganap na yumanig sa mundo ni Adrian. Nang hahalikan na sana niya si Iza, marahan nitong iniangat ang kamay at hinawakan ang kanyang pisngi. Pagkatapos, ang mga daliri nito ay maingat na damapos sa kanyang kamay na nanginginig ng bahagya. Isang haplos na puno ng kahulugan ng pagtanggap, ng pagtitiwala, ng isang pahiwatig ng pagsisimula. Sa simpleng haplos na iyon, naramdaman ni Adrian ang isang bagay na hindi niya inaasahan, isang pitik sa kanyang puso, isang kuryenteng damaloy sa kanyang buong katawan. Hindi ito bahagi ng plano, hindi ito kasama sa kanyang mga kalkulasyon. Ang init ng kamay ni Iza, ang sensiridad sa kanyang paghawak, ang bigat ng tiwalang ipinagkakaloob nito sa kanya, lahat ng iyon ay nagsanib upang lumikha ng isang kakaibang damdamin sa loob ni Adrian. Pagkalito, isang bahagyang pagtilapon mula sa kanyang matigas at kalkuladong pagkatao. Sa unang pagkakataon mula nang simulan niya ang panlilinlang na ito, naramdaman ni Adrian ang bigat ng kanyang kasinungalingan, hindi dahil sa takot na mabisto kundi dahil sa bigat ng tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng isang inosenteng kaluluwa. Ang haplos na iyon, ang init na iyon, ay tila isang paalala ng kanyang pagtataksil hindi lang sa pamilya Hernandez, kundi sa mismong sarili niya. Ang kasal na ito ay hindi lang isang transaksyon, ito ay isang paglapastangan sa isang damdaming hindi niya lubos na maunawaan, ngunit nararamdaman niyang hindi dapat paglaruan. Habang nakatitig siya sa mga mata ni Iza na hindi nakakakita, isang bahagi sa loob niya ang nagsimulang magtanong, worth it ba ang lahat ng ito? Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang pag-aalinlangan. Huli na para umatras, ang laro ay nagsimula na. Ang biyahe mula sa reception patungo sa mansyon ni Adrian ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Malayo ito sa ingay at pagdiriwang na iniwan nila. Sakay sila ng isang mamahaling kotse, ang amoy ng bagong katad ay nangingibabaw, ngunit ang espasyo sa pagitan nilang dalawa ay tila mas malawak pa kaysa sa North Luzon Expressway na kanilang tinatahak. Si Iza, nakaupo ng tuwid, ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandangan. Ang ngiti na kanina'y hindi maalis sa kanyang mga labi ay bahagyang napalitan ng pag-aalinlangan. Nararamdaman niya ang lamig na nagmumula kay Adrian, isang lamig na hindi dulot ng aircon ng sasakyan. Sinubukan niyang basagin ang katahimikan. Maganda ba ang reception, Adrian? Tanong niya, ang boses ay marahan. Hindi ko man nakita, pero narinig ko ang tawanan ng mga tao. Mukhang masaya sila para sa atin. Tumango lang si Adrian, ang mga mata ay nakatuon sa daan. Okay lang, maikli niyang sagot. Walang sigla, walang emosyon. Tumahimik muli si Iza. Ang maikling sagot ni Adrian ay parang isang pader na hamarang sa anumang pagtatangka niyang lumapit. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot ng pag-iisa, isang damdaming madalas niyang kasama sa kabila ng pagkakaroon ng mapagmahal na ama. Ngunit ngayon, iba ito. Kasal na siya, hindi ba dapat ay may karamay na siya ngayon? Hindi ba dapat ay may katuwang na? Pagdating nila sa dambuhalang bakal na gate ng mansyon ng mga Salazar, bumukas ito ng walang ingay, tila isang bibig na handa silang lamunin. Ang mansyon ay nakatayo sa isang malawak na lupain, napapaligiran ng matataas na pader at mga lumang puno. Mula sa labas, mukha itong isang palasyo, ngunit para kay Iza, ang pakiramdam ay tila isang malamig at malungkot na kastilyo. Bumaba si Adrian at mabilis na umikot para pagbuksan si Iza. Inilahad niya ang kanyang kamay, ngunit ang paghawak niya ay formal, walang init, tulad ng pag-aalalay sa isang estranghero. Nandito na tayo, sabi ni Adrian. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng mga hilera ng kasambahay na nakapila, ang kanilang mga mukha ay walang ekspresyon. Ang foyer ay malawak, ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol, at ang kisame ay napakataas na tila umaabot sa langit. Naririnig ni Iza ang bahagyang alingaw-ngaw ng bawat yabag nila, palatandaan ng laki at kawalan ng laman ng lugar. Malamig ang simoy ng hangin sa loob, hindi lang dahil sa sentralisadong aircon, kundi dahil sa tila kawalan ng buhay. Maligayang pagdating sa inyong bagong tahanan, Senyora Isabela, bati ng isang matandang babae, marahil ang mayordoma. Ang boses nito ay magalang ngunit may distansya. Salamat po, sagot ni Iza, pilit nang umingiti. Iza na lang po, hindi siya pinansin ng mayordoma at bumaling ito kay Adrian. Senyorito Adrian, nakahanda na po ang inyong silid at ang silid ni Senyora.
Ang silid ni Senyora, hiwalay, kumirat ang puso ni Iza. Hindi ba dapat ay magkasama sila sa iisang silid? Mag-asawa na sila, ngunit pinili niyang manahimik. Ayaw niyang gumawa ng eksena sa unang araw niya sa bahay na ito. Dalhin niyo na ang mga gamit ni Iza sa guest room sa East Wing, utos ni Adrian, hindi man lang tumitingin kay Iza. Ako na ang bahala sa kanya. Ang mga salitang guest room ay tumarak sa puso ni Iza. Hindi ito ang inaasahan niya. Hindi ito ang pinangarap niya. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang bisita sa sarili niyang pamamahay. Isang estranghera. Iniwan sila ni Adrian sa gitna ng malawak na foyer. Umakyat ito sa engranding hagdanan ng hindi man lang nagpapalem. Naiwan si Iza, nakatayo roon, pinakikiramdaman ang paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malayong kaluskos ng mga kasambahay na inaakyat ang kanyang mga bagahe. Ang mansyon ay malaki, oo, ngunit ang pakiramdam niya ay masikip. Nabibingi siya sa katahimikan. Sa mga sumunod na araw, sinikap ni Iza na gawing tahanan ang malamig na mansyon. Sinubukan niyang kabisaduhin ang bawat sulok nito gamit ang kanyang mga kamay at pandinig. Nagpatulong siya sa isang mas batang kasambahay, si Nena, na mabait at palangiti, para ilarawan sa kanya ang mga bagay-bagay, ang kulay ng mga kurtina, ang mga larawan sa dingding, ang tanawin mula sa bintana. Ang ganda siguro dito pag umaga, Nena, sabi ni Iza isang araw habang nakatayo sila malapit sa isang malaking bintana sa sala. Naririnig ko ang huni ng mga ibon. Opo, Ma'am Iza, sagot ni Nena. Madaming puno kasi dito sa hardin. Tapos may fountain pa po doon sa gitna. Pinipilit ni Iza na maging positibo. Nagluluto siya ng mga paboritong pagkain ni Adrian, kahit na madalas ay hindi ito umuuwi para sa hapunan, o kung umuwi man ay tahimik lang na kumakain sa kabilang dulo ng mahabang lamesa. Nag-iiwan siya ng mga bulaklak sa vase sa sala, na pinipitas niya mula sa hardin sa tulong ni Nena, umaasang mapapansin ito ni Adrian. Ngunit ang lahat ng kanyang pagsisikap ay tila bumabangga lamang sa isang pader ng pagkawalang bahala. Si Adrian, sa kabilang banda, ay patuloy sa pag-iwas. Madalas siyang wala sa bahay, laging may meeting o business trip. Kapag nasa bahay naman, nagkukulong siya sa kanyang opisina o sa sarili niyang silid. Ang mga pagkikita nila ay limitado sa mga pasilyo o sa hapagkainan, at ang mga pag-uusap ay laging maikli at walang personal na koneksyon. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iwas, hindi maitatanggi ni Adrian na unti-unti siyang nasasanay sa presensya ni Iza. Ang mahinang tunog ng tungkod nito sa marmol na sahig, ang bango ng niluluto nito na umaabot hanggang sa kanyang opisina, ang paminsan-minsang halakhak nito kapag kausap si Nena.